Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito naman ang aking daily devotion. At ngayong araw patuloy nating tatalakayin ay kung paano nga ba lumalim sa Biblia, special series 4 out of 10. At ang topic naman natin ngayon ay Covenant of Grace. At ang Bible verse natin ay Romans chapter 5 verse 15. Sinasabi sa Romans chapter 5 verse 15, "But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man Jesus Christ, hath abounded unto many." Talagang napakaganda ng ating tatalakayin ngayong araw na patungkol sa Covenant of Grace, ang kasunduan ng Diyos sa kanyang mga tao kung saan ipinagkaloob niya ang kaligtasan hindi batay sa ating gawa, kundi sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. At sa Romans chapter 5 verse 15, makikita natin dito ang contrast sa pagitan ng kasalanan ni Adan at sa biyaya ni Kristo. Nasa kadahilanan ng pagsaway ni Adan sa utos ng ating Panginoon, nahulog ang tao sa kasalanan at nagkaroon tayo ng spiritual na kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng isang tao, walang iba kundi si Yesu Kristo, dumating ang masaganang biyaya ng Diyos, at ito ang Covenant of Grace. Isang tipan na hindi nakabase sa pagsunod natin, kundi sa perpektong pagsunod ng Kristo. At para naman sa ating teaching ngayong araw, ay unang-una, Christ is the mediator of the Covenant of Grace. Si Kristo ang naging daan sa pagitan ng Diyos at ang tao. Sa lumang tipan, may mga pari na nag-aalay ng hain para sa kasalanan ng mga tao. Ngunit ngayon na isinakripisyo ni Kristo ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng bawat tao sa sangkatauhan, at makikita natin to sa Hebrews chapter 9 verse 15. Ikalawa ay Christ's perfect obedience satisfied the standard. Alam naman natin na ang Diyos ay banal at matuwid, kaya ang kanyang standard ay hindi maaaring pababain sa nais na standard ng mga tao. Ngunit dahil sa ating makasalanang kalikhasan, hindi natin to kayang tuparin ang mga kautusan ng Diyos. Mabuti na lamang na si Kristo ang mismong tumupad ng lahat ng hinihingi ng ating Diyos para sa atin. Makikita natin sa Romans chapter 5 verse 19. Dahil sa kanyang perpektong pagsunod, naging katwiran natin siya sa harap ng Diyos. Tatlo ay Christ offers the eternal life through faith in Him. Hindi natin kailangan maging tagasunod o sunurin, maging gumawa ng maraming buildings, ng mga ospital o paaralan para masabi na tayo ay ligtas na. Ibinigay na ito sa ating bilang libreng regalo. Ang kailangan na lamang natin gawin ay manampalataya kay Kristo, na kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, tinanggap natin ang Kanyang katwiran at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At makikita natin ito sa John chapter 3 verse 16. At para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una, believe that there is no other way to be saved. Marami na nagsasabi na may iba't ibang paraan upang mailigtas sa pamamagitan ng mabuting gawa, relihiyon o sariling pagsisikap. Pero malinaw sa Biblia na si Kristo lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ay nakasaad sa John chapter 14 verse 6. Wala nang ibang paraan kundi sa Kanya lamang. Ikalawa, I believe that you are made perfect in Christ. Minsan nararamdaman natin na hindi tayo sapat o hindi tayo karapat dapat sa harap ng Diyos. Pero lagi natin tandaan na hindi natin nakabase sa ating sarili ang ating katwiran, kundi kay Kristo, sa manampalataya natin kay Kristo. Dahil sa Kanyang biyaya, tayo ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Kung kaya mga kapatid, hindi sapat na tayo gumagawa lamang ng mabuti, dahil kapag gawa natin ng mabuti ay biyaya ng Diyos, at ito ang kagustuhan ng Diyos. At ang kaligtasan natin ay nasa atin na, nasa spiritual na natin. Ang kailangan na lamang natin gawin ay kilalanin si Kristo, aralin ang Biblia, at magkaroon ng relasyon sa Kanya at sa ating Ama. At mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3, at ito ang aking daily devotion.
Maraming salamat sa panonood.